Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Tuwing sasabit ang dilim, narulumbat yung maitim, nasaing na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang pinalo. Kulay ng talong at wag na wag mong amuyin. Bulaong tulong sa kalolo. Kailangan ko ng tulong mo. Mangusin, mangusin. Kahit kanyang murat bigla kang sasampalin. Mangusin, parang Johnny Sins. Siya ang balos ng tit na iyang sobrang itim. Tuwing sasabit ang dilim, nanunumbat yung maitim, nasaing na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang pinalo. Kakulay ng talong at wag na wag mong aamuyin. Bulaong tulong sa lolo. Kailangan ko ng tulong mo. Mangusin, mangusin. Kahit kanyang murat bigla kang sasampalin. Mangusin, parang Johnny Sins. Siya ang balos sa tit ninyang sobrang itim. Sakto sa mukha mo, lapat na lapat. Kung galitin, tangina ka. Mamabalas si Tiis, walang hiya. Huwag kang magangas, sa akin ang ungas. Ibaba ang sweet practice na labas. Buwalo pa atras, bulusok na maspas. Sabay ka talo ng mataas. Damahin mo ang lakas at gatas ng malaalamat na Norman's hampas. Burak! 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 May pinampas ko ng titi sa mukha yun. Ano na? Hello! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin mga ka-plastic, ito po ay isang bigatin na content ni Makagago WhatsApp Man for the first time in the history ng kanyang pagiging vlogger at sa wakas
ay nakamit niya itong ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao, mga kaplastik. At lilinawin siguro dito sa istoryang ito na kung saan ay meron daw di umano na utang itong si Manny Pacquiao kay Norman Manguzin na bilyon-bilyon daw ang halaga, mga kaplastik. So magtungo tayo doon sa YouTube channel ni Makagago WhatsApp Man na with the title of this content is Norman Manguzin sinagot na ni Manny Pacquiao. Kanina lang po ito, mga kaplastik. Actually, hindi ko pa siya napapanood. Kaya baka medyo umabot na naman tayo ng 1 oras dito sa content na ito. At lilinawin na siguro, mga kaplastik, ang mga ginawa ni Norman Manguzin at yung magiging impact nito para kay Norman Manguzin. Ano ang magiging kaso? O may possibility ba na ma-demanda itong si Norman Manguzin matapos na ma-interview itong si Manny Pacquiao? So panoorin natin, huwag na natin patagalin. So paano yan? Gabi na. Ako'y magpapaalam na naman. Gaya hinintay lang, nag-live lang ako para sabihin kay Makagago na asan na yung big time ka mo, malaking taong i-interview mo. Parang hindi yata nasunod yung interview, no? Parang sinoplak-soplak ka niya. Tapos hirap na hirap yung editor mo kung paano i-edit. Alangya ka talaga. Niloloko mo yung mga viewers mo. Oo. Eto na. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan finally atin na pong matutunghayan ang one of the biggest ever kong magiging interview dito sa YouTube channel natin, mga kahombre ko. Ngunit Ito na ang pinakahintay, mga kaplastik, na ma-interview na ni Makagago WhatsApp Man etong si pambansang kamao Manny Pacquiao. So tingnan natin kung ano yung mga in-interview ni Makagago, kung makapuluhan ba na naman ang kanyang itinanong o baka na naman isa tong joke. Dahil baka kagaya lang to nung nakaraang content niya about kay Attorney Rowena Guanzon, ay medyo hindi ako nasatisfied sa mga tanong niya. At meron kasing halong bungis-ngis portion, mga kaplastik. So sana naman sa pagkakataong ito ay maganda na maririnig ko mula kay Makagago WhatsApp Man. So tuloy natin. pong matutunghayan ang one of the biggest ever kong magiging interview dito sa YouTube channel natin, mga kahombre ko. Ngunit, bago ho tayo dumako sa naging panayam ng legend himself, former Senator Manny Pacquiao, atin munang talakayin ang bagong mga kahibangan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ha? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala eh, lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, if Nangyari. So paano yan? Gabi na. Gago na soplak. Loloko mo yung mga viewers mo. Oo. Ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ha? hinahanap mo ba ako sa Facebook? Ito, Norman, mapapanood ka ngayon ni Boss Manny. Lahat ng kahibangan mo sa video na to, mapapanood ni Boss Manny. Nakakahiya ka talaga. Sa latest live ni Gusgusin, nagkaroon ito ng isang palaro. Eto, live tayo. Ako'y maglalaro ngayon. Yung unang-unang estudyante, ha, na mag-share
nung aking post sa Facebook, bibigyan ko ng, pumunta na kayo rito. Kung nasaan ako, hindi ko sasabihin kung nasaan ako. Ayan, lalapag ko na rito, puntahan nyo na lang. Kailangan, pagka nakompleto nyo yung requirement at meron kayo bring me, makukuha nyo yung 50,000, buong buo. Ngayon, saan ka naman hahanapin? Nagtatago ka. Hindi ba nagtatago ka? So, paano ka hahanapin? At anyway, mga kahombre ko, wala naman nung ibibigay na pera yan. Mamaya niya magbibigay ng 5,000 tapos sasabihin pag off-cam na, oy, ibalik mo na yung pera, 1,000 na lang sa'yo. Ayun naman talagang ginagawa at gawain mo. Pero anyway, mga kahombre ko, sige na lang, sakyan natin ang kahibangan ng tao na ito, mga kahombre ko, ha. Tandaan nyo, ang taong nagtatago ay mahirap pong hanapin. Kaya huwag nyo nang asahang mahahanap nyo yan. Ang pinakamadali lang kung hanap. Wait lang ha. Medyo parang humahaba yung introduction niya eh. Tingnan natin kung talagang na-interview niya si Manny Pacquiao. Ang daming reminisce, mga kaplastik. Nandito yung lahat-lahat na ng mga sinabi niya. So magtungo tayo dito sa portion ng 10-minute video niya. Ako niyan. Doon sa nagtatanong, ayan, me and the president. Oh, sobrang bata ako pa niyan. Oh. Oh, ayan. Oh. Ay, to ay. O, sino yung katabi ko? Kumakain kami dalawa. Si Ime. Si Senadora Ivy Marcos. Ayan o. Pagbas na doon mabuti. Si former First Lady. O. Ayan o. 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 Pasalamat ka sa mga AI, Norman Mangusin, at nagagawa mong makasama siya sa larawan. Ano ba to? Kala ko ba interview? Parang hindi yata interview to, mga kaplastik ah. Wait ah. Nasa ospital. Eh, sino ako para patawag ako sa ospital? Kahit naman, di ba? Oh, Boss Manny, panoorin niyo ho ito. Ito ho yung sinasabi at kinekwento ko sa inyo. Itinatanggi na siya ng mga tao na ito. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Including First Lady Imelda Marcos. Ito ho ang sulat. Sinaadri nitong si Amy raw ay may utang na loob sa kanya at siya'y walang utang na loob kay Madam Amy Marcos. Durin mo ako, umatras ako. Wag mo sabihing Ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Eh, buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Pangit yung ginawa mo, senadora. Hindi yan maganda. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang Ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami ka utang na loob sa'yo. Magsimula nung tumakbo kang senador. Ayoko na magsalita. Pero pangit. At siyempre, ayon din kay Gusgusin, hindi na daw natuloy ang panayam ni MG sa isang mabigat na tao. Ang dami naman. Akala ko ba may malaking taong i-interviewin? Asan na yung malaking tao? Asan? Asan yung malaking tao? Asan na? Asan? Yung malaking tao? Eto na nga eh. Problema, 13-minute video na, wala pa rin yung interview ni Manny Pacquiao kay Manny Pacquiao eh. Pero tingnan natin, given na chance. Baka nasa pinakadulo ng video pala. Pero mas maganda, panoorin natin ng buo, medyo partially na buo. Kasi wala eh, parang nag-reminisce lang si Makagago dito sa first 13-minute video. Parang wala naman siyang halos na matagal na usapan nila Manny Pacquiao. Pero parang medyo na ano rin ako dito sa content na ito.
Sinopla ka ba ng malaking tao? Yung tipong na-balljack ka, tapos tipong naliliit ka, tipong hindi mo malaman kung paano nyo i-edit yung interview ngayon. So bukas nyo nalang ipapalabas. Pinakamaganda, gawan mo ng AI, itagilid mo yung tao para lumabas totoo. Sabi, Boss FLM, sabi mo, wala kang kinakatakutan na kahit sino. Miski NBI o senador, nilalabanan mo. Eh, kay Pacquiao nga, takot ka eh. Buhuling kayo ni Abel Pinon. Anong buhuling kayo ni Abel Pinon? Ba't naman ako matatakot? Ba't ako matatakot kay Pacquiao? Di ba? Ang nginginig na. Para katakutan ko. Magmamanyorism na si Gago. Doon matatakot ako sa kanya. Bakit naman ako matatakot? Oh, di ba? Sinungaling kang talaga. No, hulog na hulog ka na naman sa bitag. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Matuto ka kasi muna maghintay at mag-research. Relax, man. Lahat ng bagay ay merong panahon at oras. Lahat ng yan ay sasang-ayon sa tamang panahon at oras. Masyado kang excited. Alam mo yon. Ganyan ang nangyayari kapag sabik sa bawi. Kasi wala ka talagang maibabato sa akin. Alam mo yon. So ito na mga kahombre ko. Pinahaba-haba lang ho natin ang konti ang content na ito. Kasi syempre medyo nakakahiya rin naman kay Boss Manny. Alam niyo yun, masyadong busy si Boss Manny. Pero eto na ho ang inaabangan nyo, okay? In 3, 2, 1, Eto na. let's go, Meme God! Boss, kumusta yung bla bla bla? Bayad ba? Sinagot ko na yan. Oo. Nagbayad na yata kay Bernard. Pero si Bernard di pa nagbabayad sa akin. Yata, hindi ako sure. Oh, nasa akin yung ano niyan eh. Yung folder, yung case folder niyan. Yung 2019. Nasa akin yun. Ay, tapos na yan. Oh, binayaran na ako ni Brenchong dyan. Oo. Pero marami akong papel. Hawak ko yung mga papel. Kaya wag nyo kong upakan dahil masama rin akong mabuwisin. Oo. Marami akong hawak na papel ng mga kaso-kaso nung nagkakasuhan. Oo. Kaya ako tahimik lang. Pero pag nabuwisit ako pwede ko ilabas yan. Pero yan ay tapos na at lipas na. Wala na rin silbi. Oo. Ba to? Ipe-play ko lang ito. Ito na. Itong video niya. Kasi syempre kaharap natin si Boss Manny dito. Maraming po salamat Boss Manny at pinaunlakan niyo po kami dito. Eto, kasi maraming mga tao, no, mga kahombre ko na nanonood, sobrang gusto nilang malaman kung anong masasabi ni Boss Manny dito sa utang daw ni Boss Manny kay Norman Mangusin na almost $30 million. Pero pakinig muna natin kasi hindi to alam ni Boss Manny, wala siyang idea dito. Eto po. Ikaw, huwag na huwag mong iniikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post sa taon na lang magpo-pressure sa FLM family yan, ilan gusto na. Alam mo, may utang sa akin yan, hindi ko nagbabayad. Alam mo ba yan? $30 million ang utang sa akin. Sino ba? Nagtatrax yata ito ah. Yung masisipay. Baka nagda-drugs to. Pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa akin. Kompleto, nakakimaan kaya. Para sa Baka naman nagda-drugs ito siya. Ay, trabaho daw. Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw ay, yun nga, narinig mo, na trapo Hindi mo pa daw. na-meet yan? Ayan, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayong utang dyan. Tama. Hindi ko kilala. At saka Akala ko nga, adik yung pinano mo. Nakapanayam ko po. Baligtad na. Ine-expect ko mga ka-plastic, ang magsasabi ng hindi kilala na kataga ay si Norman Pangusin.
Kasi di ba madalas kapag may ini-interview si Makagago, ay si Norman Mangusin yung magre-react na ang sasabihin niya sa videos niya ay wala daw siyang kilalang ganito. Pero baligtad yung nangyari mga ka-plastic kayo. Ulitin natin. Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw ay, yun nga, narinig niyo, na Hindi trapo. ko pa na-meet yan. Ayun, hindi niya na-meet. Ano? Tapos definitely wala kayong utang dito. Hindi ko kilala. At akala ko nga, adik yung pinano mo. Isa nga, Boss Manny, nakapanayam ko po si Atty. Guanzon. Siguro about 2 weeks ago po, sinabi niya, napaka-imposible. Si Manny pa ba? Si Manny nga namimigay. Tapos eto, may utang ng klaseng kalookan. Di ba? $30 million? Dollars? Boss Manny, parang hindi pa ata abot yun sa isang laban niyo. 1.7 billion pesos daw. Parang lumaban ka. Pero mataas pa doon ang tinikita mo, Boss Manny, sa isang laban lang. Grabe naman yun. Kalokohan lang yun. Akala ko nga naka-drugs eh. Hindi ka mag-anak daw kasi ni Presidente. Pero itinanggi yan ha. Tinanggi na ho yan ni Aimee at saka ni BBM. So, yun ang pakalat niya lang. Yun, so. Baka naman may... Nakatira sa... Baka naman may May something. May well, sabi ni Atty. Guanzon, Parang si- meron daw something, sabi ni Atty. Guanzon, para sa kanya. parang si may psychological imbalance. Yun. Na, Galing ah. Hindi lang semi-boss. Psychologically imbalance talaga yun. Ay, hindi naman. Ay, yung psychological imbalance, yung hindi na nakakakilala. Pero ito, alam pa niya eh. Alam pa niya ginagawa niya. Alam pa niya yung ginagawa niya eh. Nabubuhay siya sa ibang mundo eh. Oh, alam pa niya yung ginagawa. Binigyan pa nga ng figure eh. Oh. 1.7 billion Ano to siya pesos. yung delikado dapat ipagamot na ito. Yari. Hindi, tama. Kailangan ng intervention. Hindi, boss, kasi, Kailangan ng help. pero Pero alam dapat pag mga ganyan, dapat tulungan na pa eh. Kasi baka may... tutulungan niyo po ba siya, Tutulungan Boss mo ba, Manny? Sen? Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ayun, libre. Ayos pa. Anak na to pa. Baka ito talaga si Manny Pacquiao wala naman talagang alam sa mga away ng mga vlogger na ito na si Norman tsaka si Makagago WhatsApp man. Kaya kung mapapansin nyo, yung interview nila parang it seems like hindi one-on-one interview. May mga bodyguard siya dyan na nakapaligid kay Makagago. At the same time, yung attorney nasa gilid niya. So hindi ko alam kung paano nag-ending yung interview na sinasabi ni Makagago rito. At he really don't care about Norman Mangusin. Parang wala sa kanya yung mga napanood niya dun sa video. So nangangahulugan lang nun ay maging si Manny Pacquiao ay hindi siya interested na seryosohin itong si Norman Mangusin. Sa aking opinion lang yun mga ka-plastic ha. Kasi ang mga elite na tao kagaya ni Atty. Rowena Guanzon, Manny Pacquiao at kung sino-sino pa. Pansinin mo from the start pa lang nung pinanood niyo yung interview sa isang radio station na tinanong si Bongbong Marcos kung kaano-ano niya tong si Francis Leo Marcos. It seems like na hindi talaga sila pumapatol sa mga kagaya ni Norman at hindi nila pag-aaksaya ng panahon na idemanda itong si Norman Mangusin. The same time kay Aimee Marcos, mga ka-plastic. Si Aimee Marcos, ganun din yung sagot. Parang binibiro na lang niya yung mga tanungan ng mga media kung meron ba talagang kadugo itong pamilyang Marcos na si Francis Leo o kaya si Norman Mangusin. At ngayon, sa reaksyon ni Manny Pacquiao, parang wala lang sa kanya. Ang pinaka-judge, ang
pinaka first impression ni Manny Pacquiao dito sa napanood na video na pina-play ni Makagago WhatsApp man ay parang baliw na raw o nakadroga. So nangangahulugan, wala lang sa kanya yan. Baga sa mata ng ibang tao o sa mga kagaya nating ordinaryong tao, kapag nakakapakinig tayo ng mga sinasabi ni Norman Mangusin, pag sinabing 1.7 billion may utang si Manny Pacquiao, ay para baga nating sineseryoso o binibig deal natin yung mga opinion ng ibang tao. Pero kailan Manny Pacquiao, wala lang sa kanya. 'Di ba? Parang sa halip na maggalit siya, tutulungan pa niyang gamutin to si Norman. Diba? Ipaparehab tong si Norman Mangusin. Yun yung first impression ni Manny Pacquiao, mga kaplastic. Parang wala siyang pakialam kung ano ba talaga ang stance ni Norman Mangusin para kay Manny Pacquiao. Ano ba ang husga ni Manny Pacquiao dito? Parang wala lang. Parang maliit na tao lang si Norman Mangusin kung mag-react tong si Manny Pacquiao. 'Di ba? So tuloy natin. Tutulungan niyo po ba siya, Boss Manny? Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ayun, libre. Ayos pa. Ipapagamot natin. Kailangan niya ng bibig. Kasi ano yung boss, jail the dealer, save the user. Diba? Mukhang user to eh. Hindi, Boss Manny, pero sa totoo lang po. Parang ano eh, May something. alam mo na. Sa totoo lang, Boss Manny, iniintay talaga ng mga tao yung sagot. At least nakasagot si Boss Manny. Ngayon, klaro na sa inyong lahat sa mundo ng internet, sa YouTube, na walang utang si Boss Manny. Hindi niya kilala. At hindi niya kilala yan, ha? No chance, hindi niya kilala yung tao na yan. So yan, galing na mismo sa kanya. Kung gusto niya na magpatulong ng gamot, papagamot siya ni Sir. Ayun, Pagamot natin. pagkakailangan mo daw ng tulong, magpagamot, o humanitarian kasi Boss Manny, Hindi nag-humanitarian. talaga ako sa tao. Hindi, syempre, si Boss Manny, automatic to sa legal, no? So, automatic sa legal. Yan, si Boss Manny, lehitimo. Yun, tutulungan ka raw kung kailangan mo ng, tulong psychologically. Pwede naman. Totoo yun. Tutulong si Boss. Sige, Sen, ano sabihin mo, Pati yung Sen? mga nasa paligid niya. Basta huwag kayong maniniwala kasi false information yan at hindi totoo yan. Hindi magagawa yan. Tumatawa-tawa lang tayo dito pero Manny Pacquiao, guys, mangungutang ng ganyang kalaki. Sabi nga ng abogado ko na kasuhan si Ito yung abogado ni Boss Manny. So, Attorney Brando. actually Boss Manny, ground ba yun sa ano sa attorney, Cyber libel. Kasi sinisiraan pinost niya sa Manny social media, Pacquiao. maraming nakapanood niya. Boss, besides that, Millions po nakapanood. Tsaka may malis, boss. Kay Mami, di pala po may ayoko na lang po i-play, baka po ano sabi niya? Play mo na lang, Idol. Play mo na lang. Yung pangalawang link, Idol, nandyan. Okay lang ba? Sige, ano sabi niya? Hindi lang, i-off ko lang. Ito po yung isa pang inaabangan natin, yung sinabi ni Norman Mangusin dun sa nanay ni Manny Pacquiao. Gusto ko marinig ito mga kaplastik eh. Sobrang na-excite ako dun sa mangyayari. Ito na yung exciting part. Pero nasabi ng attorney ni Manny Pacquiao, mga kaplastik, na pwedeng may possibility na magsampa ng kaso itong si Manny Pacquiao. So mapapabilis ang kaso, mga kaplastik, if ever nagawin niya ito. He can pull the string, mga kaplastik. Literal. Di ba? Pag nangyari na pull the string to, patay to si Norman Mangusin. Lalo na yan, malaking tao magdedemanda sa kanya. At biglang kumalabit itong attorney ni Manny Pacquiao na it seems like na parang gusto na nilang sampa ng kaso dahil nag-trending nga yung opinion ni Norman Mangusin sa internet na sinasabi niya na 1.7 billion ang utang ni Manny Pacquiao sa kanya at kung ano-ano mga pinagsasasabi. So nangangahulugan,
parang sinisiraan itong si Manny Pacquiao. 'Di ba? So ito na yung ating iniintay na may play ni Makagago WhatsApp man, yung sinabi ni Norman Mangusin about dun sa nanay niyang si Mami Junicia, mami ni Manny Pacquiao. So tuloy natin yung video. Ano lang to? Kasi nakakahiya, nakakaano. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So kay Mangusin, kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Revy. Bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Yun lang yun. Ano? Layo ako, baka masikwat ko. Sagot. Baka basa pa ako ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gonggong. Ayan po yung sinabi niya. Kaya po ito si attorney together with Mark. Kaya po kami nagka-connect. Kasi po, Actually, boss, nag-message ako. opo, kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Kinonect niya po ako, tapos nag-usap po kami. Sen, naalala kong sinabi mo noon. Gago kaya Okay lang dito. Pero wag na. Kilala ba niya ako? Kung okay lang. Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Yari ka dito. Patay ka. Baliw Kasi pa. katulad naman yan, Sen. Sumunod na yan eh. Nag-message ako sa kanya. Kabahan ka na, Manny, Norman. Medyo ayoko yung sinabi niya. Una pa lang yung 30 million. Tapos, Pangit yun. Bad yung nadamay yung... mami, di ba? Ganyan din po siya sa nanay ko, kaya po pinasuhan din siya ng nanay ko. Dinamay yung nanay ko po. Lahat yun. Parinig mo kay boss yung mga pinagsasabi niya sa... Hindi, wag na. Okay na yan. Okay na yan. Nakahiya naman. Pero kasi ganun po siya. Now, sa akin, okay lang kasi influencer versus influencer. Pero bakit pati si Boss Manny, dadaya mo sa katangahan Kasi mo? maganda yun, mabigat yun. Bakit kilala ba niya si Sen? Exactly. Baliw ka nga talaga. Ayan, pag pinatulan ka ni Boss Manny, andyan yung maraming abogado yan, si Boss Manny. Dalawa. Pero ayan, Left and right. pagka ikaw ay pinatulan, Yari ka. Minor yun, boss. Yari ka. Nag-usap na ako na po bahala, Boss Binigay ko na sa kanya yung Manny. requirements na hiningi ko. Ibabalik ko lang po sa kanya. Nag-umpisa na kami, boss, actually. Pailan natin ang kaso. Ayun. Ako po. Siyempre, Manny pa. Pailan natin ang kaso. Tingnan ko kung... Patay ka. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Oy, gago ka. Pwede. Binabawal ko na ba yung tulong mo? Kasi binabawal ko. Ayaw nyo na po siyang tulungan. Tulungan ko na po. Palagay ko sa kapitan ng hospital. Yung tulong ni Boss Manny sa pack, baka sakali mabago yung takbo ng utak mo. Sir Sen, ako personally, yung sa'yo okay lang kasi naalala ko dati sabi mo okay lang yung lahat ng punch sa'yo eh. 40 Pero million, pagka si Mami Dina, family na yun. Hindi, lahat. Other, ano na yun? Ibang bagay Foul na yun eh. Foul na yun. Sobra na yun. Kung Christian lang ako. Swerte lang sila. Kaso na lang muna to. Yes, boss. Kaso, Seryosohin mo yan. Kasi kung hindi, Lalagot ka. yung tapang nito, bunganga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Tama lang. oo naman, syempre. Kasi ano yan eh. Lagot ka dito, boy. So, dahil lang. Tama yun. So, I feel sad kasi ano eh. Naalala ko yung sinabi Siyempre, ko before. ako na, nagkukontrol din ako. Doon narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin yan. Hanggat as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, Delikado na ata. Yari ka. pamilya ko nang masangkot. Nako po. Ano mo yan? Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, Nako po. sa akin, hindi mo pa. Yari ka, Norman. Masalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, Bali yun niya. ipakita mo sa kanya kasi para matawan siya. O kaya baka may problema talaga, pagamot natin. Pero papatulan ka na ni Boss Manny. Nako. At yan actually ang gusto ng mga Panahon ngayon. Ayan, attorney. Bad boy ako. Tutulungan natin. Tutulungan ko si Boss Manny na mabigay, i-feed ko lahat ng... Pero siyempre, Kailangan. bakas naman tayo. Yes, oo. Kasuhan natin. Yes, boss. Tama. Pero dapat Yari ka. Ipakita yung ano mong Angas mo. sa angas mo sa Bisaya. Internet. sa internet. Nganga mo lang sa malaki. Bisaya pa ba, hindi ka makahurot sa imong sinamo.
Ilipid mo lang malaki. Strong Ay, figure sus. daw yan. Okay na yan, okay na Ayaw yan. natin ang gano'n kasi Bible na, Boss Man. Bible na tinuturo natin ngayon. Mga kompre ko, ito huling mensahe ni Boss Manny para sa mga OFW. Kasama na ni Atty. Rowena Guanzon. Si Boss Manny rin, may mensahe sa inyo. Huwag niyong aksayahin ang pera niyo sa pagpapalipad niyo. Ayan, ito si Boss Manny mismo magsabi sa inyo. Sa aking mga kababayan na OFW, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay advice lang po sa inyo na huwag po kayong basta-basta magpadala ng pera dito kasi alam niyo pong social media ngayon talagang maraming manluloko, maraming magpapanggap na gano'n, tapos tutulong mga ilan lang tapos lahat, the rest binubulsa na nila. Ganun ang racket nila para kumikita sila. But marami pong mga ganyang pangyayari. Naway, ipunin nyo na lang yung pera nyo. Kung gusto nyo tumulong, pag-uwi nyo dito, pwede nyo ibigay, itulong sa isang foundation na talagang tumutulong sa mga mahihirap. Yung mga mahihirap. Hindi yung tutulong para magyabang o gano'n. Tapos makitang tao lang na gano'n magyabang sila. Mahirap naman yun. So, nag-ano na po ako, advice lang po sa ating lahat kasi kawawa naman kayo. Nasa ibang bansa kayo, nagpakahirap para magtrabaho, kumita ng pera, tapos papadala lang sa mga manluloko. So ako, ingat po kayo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming po salamat, Boss Manny. Maraming po salamat. Ito, dito na po nagtatapos mga kaplastik ang short interview ni Manny Pacquiao at ni Makagago WhatsApp man kay na Manny Pacquiao mga kaplastik. So, nasa 50-50 chances na si Norman Mangusin sa mga oras na ito, malamang kung napapanood ni Norman Mangusin itong video ni Makagago sa latest niya, baka nanlalamig na yung kanyang pawis. Baka hindi ka na matulog ngayon sa kama. Norman Mangusin. Medyo na ano si Manny Pacquiao dun sa point na ininsulto mo yung nanay ni Manny Pacquiao na si Mami Dionisia. 100% yan Mangusin, Norman. Ako na ang nagsasabi sa'yo na kapag nagsampa ng kaso itong si Manny Pacquiao ng 2 kaso, cyber libel, oral defamation, para kay Mami Dionisia yon. 2. Yaring-yari ka dahil ang nakalaban mo malaking tao at kayang mapabilis ang kaso if ever na mangyari yon. Pero ganun pa man, naawa si Manny Pacquiao sa'yo, gusto ka niyang ipagamot sa mental. Yan ang tingin sa'yo ni Manny Pacquiao. Yan ang tingin sa'yo. Na ikaw ay hindi na matino ang iyong mga pinagsasasabi. Gaya nga ng mga nasa recent content ko about dun sa paranoia niya na inaatake siya minsan once na nakakarinig siya ng wangwang o kaya mga bagay na nakikita niya na kahina-hinala sa paligid niya na ikinatatakot niya. Kaya bigla siya napapatahimik sa live stream niya kung mapapansin mo. Malamang sa malamang, kulang ng tulog nitong ni Norman Mangusin. Hindi na yan natutulog ng 8 oras. Biruin mo, nag-aapit siya sa YouTube channel niya para matustusan yung kanyang mga demanda. At maibsan man lang yung konti yung problema niya sa kaso niya. At ngayon si Manny Pacquiao ay nanganganib ka na. Dahil medyo nakukumurot kay Manny Pacquiao yung sinabi mo dun sa video na medyo nakaka-insulto para kay Manny Pacquiao about dun sa nanay ni si Mami Dionisia. Sa malamang kung halimbawa ako yung subject na pinag-uusapan sa video at nag-uusap-usap sila ni Makagago that time, at napapanood ko yung video na ito, kakabahan na ako mga kaplastik eh. Baka hindi na ako makakain ng maayos niyan. Dahil si Manny Pacquiao, even yung 2 abogado niya, desidido ka ng sampahan ng kaso. Inaantay na lang yung signal ni Manny Pacquiao about dun.
Pero ganun pa man, hindi pa rin naaalis kay Manny Pacquiao yung pagiging religyoso niyang tao. Binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon sa pamamagitan ng paggamot sa utak mo. Diba? Kung hindi na magdaan sa gamot yan sa mental hospital, baka sa suntok ni Manny Pacquiao, maaari kang mapuruhan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Hoping na hindi ka talaga masampahan ng kaso ni Manny Pacquiao dahil mismong abogado ni Manny Pacquiao ay kating-kati na magsampa ng kaso against sa'yo, Norman Mangusin. So ito yung naging resulta ng iyong pagiging balahura mong pagpananalita. Na kung nakipagkasundo ka na lang sana kay Makagago that time nung October na pinirmahan ni Makagago WhatsApp man yung waiver mo para sa upcoming sana ninyong suntukan in 3 rounds. Eh di sin sana ngayon hindi ka ngayon nakakaranas ng mga ganitong senaryo na may possibility na talagang makukulong ka na ngayong taon na ito. Bagamat hindi ganun ka-formal ang interview ni Makagago WhatsApp man dito sa video na ito, parang nakipagkwentuhan lang siya sa saglit, 'di ba? Na parang casual lang. Hindi siya yung format interview na kagaya ng mga naunang nakausap niya na tulad ni Atty. Rowena Gonson. Pero ganun pa man, maganda rin naman na naiparating ni Makagago WhatsApp man itong mensahe niya para kay Manny Pacquiao. Nang sa gayon, malaman ng taong bayan kung ano ang magiging reaksyon ni Manny Pacquiao at medyo nakurot ang kanyang damdamin about dun sa sinabi ni Norman Mangusin. So hindi naman siguro agad-agad dito maano. Antayin mo na lang ng mga 1 week, baka maglabas na ng resolution itong si Manny Pacquiao dapat sa kaso mo, Norman. Ipagdasal mo na lang talaga na sana yung rebat ni Manny Pacquiao sa'yo ay gagamutin na lang yung kokote mo. Gagamutin ka na lang ni Manny Pacquiao sa mental hospital. At wag na sanang umabot sa punto na madedemanda ka. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.